ayaw niya na ba sa'yo? Gawin mo ito para magbago ang isip niya. Yes. Kung nasa situation ka man sa ngayon na inaayawan ng partner mo, kumbaga pa parang nagsawa na siya or gusto ka na niyang iiwan, pues panoorin niyo po yung video na ito. Kasi yung pag-aayaw ng mga partner natin or sa pag-atras nila ay isa ito sa pinakamahirap lutasin. And isa rin ito sa pinakamasakit, no, na pangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo na dahil mahal natin yung isang tao, pero ito ngayon, inaatrasan tayo. Ito ngayon yung tatalakayin natin na gusto kong maimulat ninyo yung inyong isipan, no, sa katotohanan. Kasi ito mga utol, hindi ko man kayo matutulungan personally, pero sa pamamagitan kasi na pipihitin natin yung mindset ninyo or ipare-realize sa inyo yung katotohanan, ay maaaring matutulungan at saka matutulungan ko pa rin kayo. Yes, which is sa tamang pag-iisip na kasi yung pinakasusi dito. Kaya kayo nahihirapan, nasasaktan kapag inaayawan dahil sa maling mindset. Okay? And once na magawa nyo lang ito sa tama, no, halimbawa is natauhan ka, na-realize mo na ganun pala ang dapat gawin or hindi rin pala dapat ito gagawin. Kumbaga pa, nalaman mo kung ano yung dapat at saka kung ano yung mga dapat na hindi rin gagawin. Is, tiyak, after ng video na ito, ay sigurado utol, magagawa mo na sa tama kung ano talaga ang nararapat na gagawin once na inaayawan kayo. Okay, ang pag-aayaw ng mga partner natin is napaka-tricky nito na hindi natin alam kung bakit tayo biglang napapanik or biglang maghahabol sa kanila. No, kasi sa pag-aayaw or sa action na kinikilos ng partner natin is yung energy ng ating emosyon ang hinihila dito. No, uy, teka lang. No, hindi pa ako handa. Hindi ko to napaghandaan. Mahal kita. And hindi ko akalain na hahantong tayo sa ganito, na aayawan mo ko. Kung minsan, mapapatanong tayo, ano ba yung meron? Ano yung nangyari? May bago na ba? Yes, may mga ganon, di ba? So, kapag the more tayong nagiging emotional, ay hindi lalo gumagana yung ating isipan. No, that's why kung minsan, kapag wala tayo sa situation is, napakadali lang sabihin and napakagaling nating magpayo or mag-advise. No, pero when it comes na kung tayo ay nasa situation na mismo na inaayawan, inaatrasan or niloko, is parang hindi na natin alam yung gagawin. So nandito nga tayo bilang wala ako sa situation utol and kayo naman is nasa situation sa ngayon na inaayawan, ay makinig po kayo sa akin kasi malinaw po yung pag-iisip ko. Hindi po emosyon ang nagdadala sa ngayon. Okay? So, ganun pa man, kasi ang daming beses ko nang naiwan din no? And ang daming beses ko na rin nang iwan sa mga babae. So vice versa is, alam ko po yung magiging kahahantungan or alam ko rin yung bawat perspective, no? Based sa aking experience talaga. So yun ang isisiwalat ko sa inyo. So kung gusto mo talagang magbago yung kanyang isip, is baguhin din natin yung ating paniniwala. Kasi yung paniniwala ng karamihan, 'di ba, kapag hinahabol natin is yung akala natin ay mapapasa atin sila ulit. Mai-win back natin. Lalong-lalo na kapag naranasan mo rin na, uy, ito yung ginawa ko, hinabol ko siya. So nagkabalikan kami noon. So uulitin ko ulit. Ganito pa rin ulit yung gagawin ko. Hahabulin ko siya. Oh. But again and again, utol, ang tanong ko sa'yo, bakit nga ba naulit? Because mali pa rin yung gawain mo. Wala pa rin siyang takot sa'yo. Na-e-echopera ka pa din. Binabaliwala ka pa rin. Wala ka pa rin halaga pagdating sa partner mo. Yeah, so that's why ito ngayon, kung gusto mo siyang mabigyan ng takot, kasi ito na nga, nasasabi na natin yung pinakasusi, kailangan natin siyang bigyan ng takot. No, kasi kaya ka inaayawan dahil siya mismo ay walang takot na mawala ka. So, the more na ikaw ay naghahabol,
mas lalo mong pinapakita na ikaw talaga ito yung may takot. So bakit siya matatakot? See? So ang logic dito is, kapag pinakita mo rin sa kanya na hindi ka takot na mawala siya, ay talagang mabibigyan po siya ng palaisipan sa kanyang sarili. Uy, teka lang. Bakit ngayon hindi na ako hinahabol ng taong ito? Bakit hindi man lang siya naghabol? So, sa dinami-dami ng papasok sa kanyang isipan ng mga katanungan, ay talagang mababahala po yung taong ito na umaayaw sa iyo. No, kasi ang lingid sa kaalaman niya is maghahabol ka, ganito siya kaimportante, kahabol-habol siya, and parang hindi ka rin mabubuhay kapag mawala siya, yun ang alam niya. Pero ngayon dahil sa taliwas sa kaalaman niya or sa conclusion niya, nakala niya is ganun ka, yun pala ay hindi, mas lalo po siyang mababahala. Siya po ngayon ito yung mababahala. Kaya dito po magbabago yung kanyang isipan. Na uy, teka lang, iiwan ko ba yung babaeng ito? No, iiwan ko ba yung partner ko na ito? Kasi parang energy ko pa yung nahahatak ng taong ito eh. No, hindi man lang siya naghabol, hinayaan niya lang ako. Baka ano ba yung meron? No, so ngayon, kung minsan kasi utol, ito lalong-lalo na sa aming mga lalaki. Yung pag-aayaw namin sa isang babae is kung minsan dinadaan lang namin or ginagawa lang namin ito dahil sa gusto naming takutin din yung isang babae. Para magiging submissive. That's why, di ba, kung minsan dinadaan lang kayo sa paggalit-galitan. No, dinadaan lang kayo sa takot, sa away. No, inaaway kayo ng lalaki. Kasi nga, ang gusto mangyari nito is magsasubmit ka. Yung matatakot ka sa kanya lalo. So ngayon, kung ganito ang ginagawa ng lalaki, natatakutin ka. Pero kapag hindi ka natinag is, ang totoo po niyan utol, siya po ito ngayon yung mabibigyan ng takot. Alam kasi ng lalaki na kayong mga babae ay emotional, and once na atrasan kayo is lalong magiging emotional kayo, kaya nagagawa ng lalaki ito. No, nagagawa niyang takutin kayo lalo. Basang-basa po yan ng lalaki. Pero kapag ginawa ito ng lalaki, natatakutin ka, ang tanging sikreto lang naman dito utol is kagatin mo. Okay? No, kumbaga pa, sige, kung ayaw mo sa akin, edi wag. No, patusin mo kumbaga. Tignan natin kung sino nga ba dito yung matatakot. Yes, pataasan lang po yan utol ng kumpiyansa. Kung alam mo sa sarili mo na isa kang mapagmahal, tapat, no, at saka hindi ka naman nagkulang, and ito hep, no? Sa pagkukulang kung minsan is nadadaya po tayo, lalong-lalo na kayong mga kababaihan sa pagmaninipula, no, ng isang lalaki. Na buong akala talaga ninyo is nagkulang kayo. Kasi once na pinagbigyan ninyo yung isang lalaki na mag-explain, lalong-lalo na kapag inaayawan kayo or niloko kayo, syempre, ibabaling po ng lalaki yung kasalanan sa'yo. No, kasi kasalanan mo, kasi nagkukulang ka, kasi binabaliwala mo ako noon. Which is hindi naman totoo. No? So minamanipula ka, binabaliktad ka, pinapaikot ka lang. Na para mas lalo kang makokonsensya sa sarili mo. Uy, kasalanan ko, ako pala yung nagkulang. No, that's why, kung pwede lang, wag po kayong maniwala sa ganun. Kilalanin mo ng husto yung iyong sarili. Sa pag-atras niya kasi or sa pagloloko niya is hindi po yan sapat or excuse na rason na para lokohin ka, na para iiwan ka dahil lang sa pagkukulang mo utol. Kasi yung pagkukulang is pwede po yan pag-usapan. Pero kung niloko ka and then ito ngayon saka kanya bineltahan na nagkulang ka is hindi po yan totoo. Kaya kung pwede lang, no, wag po kayong makinig sa pambabaliktad ng isang lalaki, lalong-lalo na yung umaatras or nagloloko. Kasi puro po yan kasinungalingan. Tandaan ninyo, yung taong nagloloko, ang kakambal po niyan is pagsisinungaling. Tandaan nyo po yan. Okay? So yun po ang tanging sekreto. Huwag magpasindak, no? Patusin. Tignan natin kung sino yung matatakot. Kasi yun lang naman ang pinakasusi dito. Siya yung bigyan natin ng takot. Copy? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!